Ito. Ang array ng pagsasanay. Ito ay Jindan. Sira. Ang batang ito ay sira. Kung ako noong araw ay may kalahati ng kanyang talento, hindi, 10%. Matagal na sana akong umakyat sa mundo ng mga immortal. Binabati kita, host, lumikha ng ugat ng immortalidad. Ang kapangyarihan ay umabot sa antas ng Yuan Ying. Ito. Ang kalamidad ng Yuan Ying. Bata, mag-ingat ka. Ang kalamidad ng Yuan Ying ay 9 na beses na mas mapanganib. Mas mapanganib ito ng 100 beses kaysa sa kalamidad ng Jindan. Kaunting pagkakamali lang, ay magiging abo ka. Panginoon, narito ako upang tulungan kang malampasan ang pagsubok. Bakit ka kinakabahan? Isang simpleng pagsubok ng Yuan Ying. Isang espada lang ang kailangan. Sakto. Gamitin kita para subukan ang kapangyarihan ng Chengpu Sword Technique. Isang espada. Isang espada lang ang ginamit niya para putulin ang Yuan Ying na pagsubok. Binabati kita, host, nilamon ng Celestial Tribulation. Ang iyong kapangyarihan ay mabilis na tumataas. Santo, nilalamon ng santo ang Celestial Tribulation. Kailan naging ganito kalakas ang santo? Isang ordinaryong tao, nagkaroon ng lakas ng loob na nakawin ng enerhiya ng Celestial Tribulation. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Parusa. Parusa ng langit. Parusa ng langit, ay ayon sa alamat, kaya nitong gawing abo kahit ang mga Diyos. Parusa ng langit, delikado ang banal na anak. Ang anak ko ay kumain ng kaunting enerhiya mo, bilang paggalang sa iyo, at naglakas loob kang magpataw ng parusa ng langit, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng loob mo, ako ay pinagkalooban ng langit, ang tunay na espiritu ng daan ng kidlat na namamahala sa kalamidad ng mundong ito. Paano mo ako nagawang saktan? Sinaktan ko nga ang tunay na espiritu ng daan ng kidlat. Ikaw, paano mo ako nagawang saktan? Hintayin mo lang, isusumbong kita sa langit. Lahat kayo ay tapos na. Pinapayagan ba kitang umalis? Maghanda. Oo. Hindi maganda. Hindi. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Sobra na kayo. Magreklamo ako sa langit. Siguradong magpapadala ang langit ng kidlat na wawasak sa mundo. At dudurugin kayo hanggang sa maging abo. Bugbugin nyo siya. Patayin nyo siya sa bagbog. Anong gagawin nyo? Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Tumigil kayo. Huwag nyo na siyang bugbugin. Nagkamali ako. Huwag sa mukha. Nagkamali talaga ako. Nakikiusap ako. Huwag nyo na siyang bugbugin. Makasalanan. Ngayon ba, ganito na ba sila ka-violent? Kahit ang tunay na espiritu ng kidlat ay kaya mong labanan. Sayang at nasira ang bundok ng espada. Ang natitirang bahagi ng aking kaluluwa ay tuluyan ng maglalaho. Sa susunod na buhay, maging isang demonyo na rin ako. Tama na. Sa susunod, maglalakas loob ka pa bang magpakawala ng parusa ng langit? Hindi na talaga. Mga boss, pakiusap, patawarin niyo na ako.
Binabati kita, ang iyong lakas ay umabot na sa tuktok ng Yuan Ying. Magaling. Simula ngayon, nasa loob ka na ng aking bandila ng hari ng tao, bilang isang espiritu ng kasangkapan. Manatili ka na lang dyan. Bata, paano mo nagawa? Ako ay binigyan ng kapangyarihan ng langit, namamahala sa mga kidlat ng langit. Si Xiao Lei ay bumabati sa amo, handang maglingkod sa amo, kahit sa panganib. Team, mabuti at alam mo ang tama. Amo, panoorin niyo po. Habang nandito ako, Xiao Lei, kayo ang hari ng tao. Ang bandila ng emperador ay tiyak na magpapalaganap ng takot sa buong kalangitan at magiging pinakamataas na kasangkapan ng immortalidad. Ang bandila ng emperador ay sumisipsip ng ulap ng kalamidad at pinagsasama ang tunay na espiritu ng kidlat. Ang antas nito ay tumaas sa pinakamataas na antas ng misteryo. Maraming salamat, Ama. Salamat sa tulong ng mga nakatatanda. Ano ang iyong antas ng kapangyarihan? Pinakamataas na antas ng Yuan Ying. Ano? Anak ng Diyos, kaka-breakthrough mo lang ba sa unang antas ng Jindan? Ilang araw pa lang ang lumipas, at nasa rurok ka na ng Yuan Ying. Bakit ka nagugulat? Anak ako ng Diyos, madali lang ang pag-breakthrough sa rurok ng Yuan Ying. Hindi ba't natural lang yun? Noong araw, sino nga ba yun? Na nahirapan sa Yuan Ying Tribulation. Halos tamaan ako ng kidlat. Kung hindi ko lang ipinagtanggol ng todo. Bata, bilisan mo at buksan ang bandila ng hari ng tao. Mamamatay na ako. Ang sarap mabuhay. Binabati kita, host. Ang bandila ng hari ng tao ay pinagsama ang kaluluwa ng unang espada. Ang ranggo ay tumaas sa mababang ranggo ng lupa, sa kasalukuyan kong antas ng kasanayan. Kasama ang Qingping Sword Technique, at ang Earth Rank Inferior Human Emperor Banner. Kahit sa Divine Transformation Realm ay kaya kong makipagsabayan. Jiang Chen, Lin Yao, ang inyong pagdurusa ay nagsisimula pa lamang. Matandang hanggal. Bibigyan kita ng isang araw para maghanda ng iyong huling habilin. Bukas sa ganitong oras, ay ang araw na. Wawasakin ng Forgetting Love Pavilion ang iyong Heavenly Dowsec. Sulitin ninyo ang inyong huling mga sandali. Magnanakaw. Sobra na ito. Guro. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pinuno ng Wangqing Pavilion, Yuli, ay isang malakas na tao sa rurok ng Tribulation. Sa ilalim niya ay may 9 na malalakas na tao rin. Sa kasalukuyang lakas ng ating Tian Dowsec, hindi talaga natin kayang pigilan. Yaor, sa puntong ito, ikaw lang ang makakapagligtas sa ating Tian Dowsec. Pangulo ng sekta, hindi mo pwedeng gawin ito. Si Li Haoran ay isang walang kwentang demonyo, isang hayop. Paano natin magagawa para sa sekta, na itulak ang ating kapatid sa panganib? Guro. Ako. Yaor. Isang pakiusap ko na lang ito sa'yo. Guro. Naiintindihan ko na, ate. Ang sekta ay sekta. Ikaw ay ikaw, paano mo magagawa? Isakripisyo ang iyong dangal para sa sekta. Nakalimutan mo ba ang ating mga pangako sa isa't isa? Kapatid. Patawad. Para sa ating sekta. Magtiis ka muna. Basta malampasan natin ang krisis bukas. Ibibigay ko ang buong sarili ko sa iyo, Li Haoran. Hindi kita mapapatawad.
Alam ba ninyo ang mga patakaran ng Tian Dao Sect? Narito na ako. Bakit hindi pa kayo lumabas para salubungin ako? Malugod na tinatanggap si Li Shengzi sa aming Tian Dao Sect. Malugod na tinatanggap si Li Shengzi. Ganito lang ba? Ganito lang ba ang pagsalubong sa akin? Ngayon ay seryoso kong pinagdududahan. Ang inyong sinseridad, Tian Dao Sect. Hindi ko alam kung anong klaseng sinseridad ang ipapakita ni Li Shengzi. Magpadala ng mga magagandang babaeng disipulo para magsayaw at magbigay aliw sa akin. Teka, ikaw nga. Ikaw ba ang banal na babae ng Tian Dao Sect? Ikaw ang manguna sa sayaw. Li. Para sa sekta. Tiis. Ang babaeng si Lin Yao ay malugod na sumasalubong kay Li Shengzi. Nais kong pangunahan ang mga kapatid ko sa Tian Dao Sect upang mag-alay ng isang sayaw para kay Shengzi. Sandali lang. Ang dami niyong suot. Anong klaseng sayaw ang isasayaw nyo? Gusto ko yung masigla. Yung mas malaswa. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Matindi ang emosyon ni Lin Yao. Ang antas ng pagkahinog ng binhi ng demonyo ay tumaas sa 40%. Mukhang malapit ng mahinog ang bunga. Tama na. Li Haoran, hindi ko papayag ang apihin mo si Sister Lin. Humingi ka agad ng tawad kay Sister. Kung hindi, ipinapangako ko, hindi ka aabot ng araw na ito. Papasukuin mo ako. Jiang Chen, mukhang hindi mo pa rin alam ang iyong lugar. Binabati kita sa pagtanggi mong humingi ng tawad kay Lin Yao. 100 beses na ganting sa lakay. Nakamit mo ang langit na antas ng banal na kasanayan, Peach Blossom Imprint. Ang tatak na ito ay maaaring magpaalipin ng mga nilalang. Kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan. Peach Blossom Mark. Isa na namang malakas na paraan ng demonyo. Bagay na bagay sa akin. Jiang Chen, kapatid sa disiplina. Li Haoran. Ako, ang batang Panginoon. Pinapayuhan kita na mas mabuting habarin mo na ang iyong damit, at sumayaw ng maayos. Kung hindi, aalis na ako. Sa oras na iyon, ang kapalaran ng Tiansong Sect ay hindi masasabi. Lin Yao, magtiis. Para sa kaligtasan ng sekta. Magtiis pa ng kaunti. Mga kapatid na babae. Habarin ang damit. Isang sayaw para kay Li Shengzi. Ganyan nga. Tulungan mo ako, Senpei. Gusto ko nang patayin si Li Haoran ngayon din. Kalma lang. May mga makapangyarihang tagapagtanggol sa tabi ng demonyong iyon. Kahit ibuwis ko pa ang kaluluwa ko, mahirap siyang patayin sa isang hampas. Magtiis ka pa ng kaunti. Pag nakapasok na tayo sa lihim na lugar ng Diyos, doon ay may sariling mundo. Hiwalay sa labas. Ako mismo ang sisira sa kanya. Pagdating ng oras, bahala ka na sa pagpapahirap. Li Haoran. Malapit ka na sa kamatayan. Matindi ang emosyon ni Jiang Chen. Mabilis na tumataas ang pagkahinog ng demonyong binhi. 40%, 50%, 60%. Magandang palabas. Kakasimula pa lang. Anong klaseng sayaw yan? Parang zombie ang galaw. Pati aso ko mapapailing. Para sa sekta, titiisin ko. Li Haoran, hintayin mo ako. Matinding emosyon ni Lin Yao. Ang antas ng pagkahinog ng binhi ng demonyo ay tumaas sa 50%. Li Haoran. Nandito ka sa Tian Dao Sect ko. Huwag kang masyadong lumampas. Ako nga ay lumampas na. Ano ngayon? Hindi ka ba magmamakaawa na manatili ako?
Ang lihim na lugar ng Shenhai ay malapit ng magbukas. Pakiusap, lumapit ka, ni Shengzi. Talagang matyaga ka, matandang aso. Ipakita ang daan. Ito ang pasukan ng Shanghai Secret Realm. Sa loob ng Secret Realm ay may Shanghai Spring. Ang tubig mula rito ay maaaring maglinis ng yuaning, at mapataas ang kalidad ng yuaning. Isang bihirang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ito para sa iyo lamang. Buksan ang lihim na lugar ng Shanghai. Ang limitasyon ng oras ay isang araw lamang. Sana ito pa rin ni Li Shengzi ang kanyang pangako. Bukas tulungan mo ang Tiandao sect na labanan ng malakas na kalaban. Naiintindihan. Sa nakaraang buhay, si Jiang Chen ay ginamit ang Shanghai Spring Water upang likhain ang maalamat na 7 kulay na yuanying. Mula noon, lumipad siya ng mataas. Sa buhay na ito, Jiang Chen, wala ka ng pagkakataon. Ang bilis mo. Nagsimula ka na agad. Pero, pinayagan ba kita ng batang ito? Li Haoran. Sa wakas, nasa kamay na kita. Saan ka kumukuha ng kumpiyansa? Isa rin akong Golden Core. Ikaw rin ay nasa antas ng Jindan. Sa parehong antas, madali kitang durugin, walang kwenta. Parang isang iglap lang. Oh, Jindan antas. Natakot ako. Ting. Ikaw, makasalanan. Inaabuso mo ang posisyon mo bilang anak ng Demon Sect. Inaapi ang mga lalaki at babae. Nagwawala. Lahat ay gustong pumatay sa kanya. Ako, si Jiang Chen, ngayon, ay maghihiganti para sa langit. Huwag kang mag-alala. Isa-isa kong dudurugin ang bawat buto mo. Para maranasan mo ang walang hanggang sakit. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. 9 na espada ng malakas na hangin. Ang tanga mo. Wala na akong gana na pahirapan ka. Imposible ito. Pareho tayong nasa estado ng Jindan. Ang lakas mo. Paano ka naging mas malakas kaysa sa akin? Nayanig ang puso ni Jiang Chen. Matinding emosyonal na pag-alon. Ang antas ng pag-unlad ng binhi ng demonyo ay tumaas sa 70%. Sino ang nagsabi sa'yo na nasa antas na ako ng Jindan? Ano? Yuan Ying na antas. Imposible ito. Kahapon nasa unang antas ka pa lang ng Jindan. Paano ka nakarating sa Yuan Ying na antas ng ganito kabilis? Ang puso ni Jiang Chen ay tuluyang bumagsak. Matinding emosyonal na pag-alon. Ang pagkahinog ng demonyo ay tumaas sa 80%. Isang simpleng antas ng Yuan Ying. Hindi mo ba kayang tanggapin? Tingnan mo ito. Paano ito? Ano ba itong bagay na ito? Palabasin mo ako. Sabi ko na nga ba, nasira ang marka ng aking espada. Kung hindi, bakit ka pipiliin ng ganitong walang kwenta? Bilang tagapagmana, ikaw ang unang sword immortal. Bakit ka nandito? Sinadya mo ba ito? Hindi mo talaga balak ipasa sa akin ang pamana. Ano pa nga ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang silbi. Ipapasa ko sa iyo ang pamana. Mapapahiya ako. Ngayon. Ibalik mo ang hindi sa'yo. Sa akin. Hindi. Ang marka ng aking espada.
Matinding emosyon ni Jiang Chen. Ang kanyang puso ay tuluyang nasira. Ang pag-unlad ng binhi ng demonyo ay tumaas sa 70%. Ang unang sword immortal, natuto ng masama, ng mabilis. Kuya, tulungan mo ako. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Sa katawan ng walang silbing ito, may naninirahan pa, isang natitirang kaluluwa ng isang immortal. Wan Shanfan. Masamang gamit ng demonyo. Lahat ay dapat patayin.